Jesus. Oh. Thank you, Lord. Praise your name. Hallelujah. Say, you know that I love you. You know that I want to know so much more than I have before. Think these words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, just to be with you, my Lord. Say, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Sing, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Sing, you know that. You know I love you. You know I want to know so much more than I have before. These words are for my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, just to be with you, my Lord. Say, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Say, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Hallelujah! Fill our voices to Lord. Thank you, Jesus. King of majesty, I have one desire, just to be with you, to be with you, my Lord. Say, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Yeah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise your name. Come on, church, let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Oh, praise you.
Thank you, Lord. Hallelujah. For you're worthy of our praises, Lord. Thank you, Lord. Praise your name. There's a calm that covers me when I kneel down at your feet. It's a place of healing. It's a place where I find freedom. There's a place my eyes can't see, where my spirit longs to be. It's a place of healing. It's a place I live in freedom. I'm gonna lift my hands till I can reach heaven. I'm gonna shout your name till the walls come falling down. I've come to worship. I've come to worship. We've come to worship you, Lord. There's a love that lives in me for you, Lord, my Savior King. It breaks the chain that's binding and leads me to a place of freedom. I'm gonna lift my hands to you. I'm gonna lift my hands till I can reach heaven. I'm gonna shout your name till the walls come falling down. I've come to worship. I've come to worship. I'm gonna sing my song like I am ashamed. I'm gonna shout for joy at the mention of your name. I've come to worship. I've come to worship. We've come to worship you, Lord. There's a love that lives in me for you, Lord. For you, Lord, my Savior King. It breaks the sin, it breaks the sin that's binding. It leads me to a place of freedom. I'm gonna lift my hands. Come on, church, we sing. I'm gonna lift my hands, sing, till I can reach heaven. I'm gonna shout your name till the walls come falling down. I've come to worship. I've come to worship. I'm gonna sing my song like I am unashamed. I'm gonna shout for joy at the mention of you. I've come to worship. I've come to worship. There's no one that can bring me peace
that can wash me clean like you know. There's nothing in this world that can leave me. You save my soul. I'm gonna lift my hands till I can reach heaven. I'm gonna shout your name till the walls come falling down. I've come to worship. We've come to worship. I'm gonna sing my song like I am an unchained. I'm gonna shout for joy at the mention of Him. I've come to worship. I've come to worship. There's no one that can bring me peace, that can wash me clean like you, Lord. There's nothing in this world that can free me. You save my soul. I'm gonna lift my hands till I can reach heaven. I'm gonna shout your name till the walls come falling down. I've come to worship. I've come to worship. I'm gonna sing my song like I am unashamed. I'm gonna shout for joy at the mention of Your name. I've come to worship. I've come to. I'm gonna lift my hands, sing. I'm gonna lift till I can reach heaven, till the walls come falling down. We've come to worship You, Lord. I'm gonna sing my song like I am unashamed, for joy at the mention of Your name. I've come to worship. I've come to worship. I'm gonna lift my hands. I'm gonna shout Your name till the walls come falling down. To worship, I've come to worship. I'm gonna sing my song like I am unashamed. I'm gonna shout for joy at the mention of Your name. I've come to worship. I've come to worship. Hallelujah. We glorify You, Jesus. Hallelujah. Oh, shararayandara kandara bahalalayarara. Oh, lalalayarara shandara kandara baba. Halalayandara bahandara shiraraba. Oh, halalayarara kandara bahalalayarara shiraraba. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Purihin Ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan Mo, Panginoon. Hallelujah. Oh, glorify Your name, Lord Jesus. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, sa hapong ito, pinasasalamatan Ka namin, pinupuri Ka namin, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon.
Salamat, O Diyos, sa hapong ito, Panginoon. Another opportunity na naman, Panginoon, upang kami ay magsama-sama, purihin ka, sambahin ka, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na mag-aral ng iyong mga salita. Sa hapong ito, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa inyo ang gawain na ito. Mula umpisa hanggang pagtatapos, dinideklarahan namin ang iyong presensya, Panginoon, ang siyang patuloy na maranasan, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Saturate this place with your presence, O God, in the name of Jesus. Lord, we thank you. Lord, we glorify your name, O Lord God. Holy Spirit, maghari ka, kumilos ka, mangusap ka sa bawat isa, hindi ka namin hahadlangan sa hapong ito, Panginoon. Lord, tinataas din po namin sa inyo sa hapong ito ang mga kaloob, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na patuloy mong ibinubuo sa bawat isa sa amin. We declare, Lord God, blessings upon blessings, favor upon favor, Lord God. We declare, Lord God, na ang mga biyayang ito, Panginoon, ay patuloy na magagamit para sa expansion of your kingdom dito sa sanlibutan, Panginoon. We declare, Lord God, anointing. We declare your blessing. We declare your shalom, Panginoon, maranasan ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng pagpapasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Sige po, tayong lahat ay makakaupo na. Magandang hapon muli sa bawat isa, gayon din sa mga nasa online natin. Shalom sa bawat isa. Amen po ba? So sa hapong ito, ang akin pong isi-share sa inyo ay kumbaga sa panahon na to, no? Ito yung panahon na kung saan inaalala natin yung ginawa ng ating Panginoon Hesukristo sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Hindi lang natin siya inaalala sa panahong ito, kundi araw-araw, bawat minuto, bawat oras, inaalala natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung kaya't nandito tayo ngayon. Amen po ba? Amen. Sabi ganito, no? Ang aking isi-share sa hapong ito is the significance of Christ's death and resurrection. Amen po ba? Alam ko po na i-share ko na din po ito. Pero sabi nga, ang salita ng Diyos, everyday, lagi itong sariwa, no? May fresh revelation palagi sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Sabi dito, God has done the greatest sacrifice in the history of mankind. That sacrifice is His death on the cross, which is most painful, most horrible death that we could ever imagine. God's death and resurrection plays an important role in the life of all believers. For without this, there will be no Christianity, no gospel, no mission, no church, no worship, no fellowship, and of course, no New Testament. Amen po ba? Kung walang namatay at walang muling nabuhay, ang lahat ng ginagawa natin ay walang kabuluhan, walang katuturan. Amen po ba? Subalit dahil nga sa pagkamatay at pagmuling pagkabuhay ng Panginoon, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon ay may katuturan. Amen po ba? Amen. Ang ating text ay nasa 1 Corinthians 15, verse 3 to 5, and then tatalon tayo sa verse 16 to 17. Sige, kung meron kayong banal na kasulatan, makipagbukas kayo sa akin, or ayan po, na po sa ating Sige po, sundan niyo po ako. No? Sabi po dito, sa 1 Corinthians 15, verse 3, sabi po, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Verse 4, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Verse 16, sabi dito, kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. Verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya.
Amen. Pinagpala ng pagbasa ng kanyang banal na salita. Sabi di, kapag nakikita natin ang cross ay nagsisimbolize ng suffering and death ng ating Panginoon, Hesukristo. Ito din ay instrumento ng ating salvation, and it becomes the symbol of Christianity. Kung walang cross, no? Walang Christianity. Amen po. Kung walang cross, walang kaligtasan. Amen po ba? No, dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, no, tayong lahat ay naging malaya. Naging malaya tayo sa bondage ng kasalanan. Amen po ba? Sabi dito, ang cross, hindi lang ito nagpapakita ng isang tao na naghirap, nagsuffer, nakaranas ng sobrang sakit, Hindi rin ito dahilan sa isang tao na inabando ng kanyang mga mahal sa buhay, ng kaibigan, ng kamag-anak, magulang, kundi ito nagpapakita ng isang tao na kung saan inabando ng kanyang, pinorsake o inabando ng kanyang amang nasa langit. Di ba po, napakasakit sa atin bilang mga magulang pag nakita natin ang ating mga anak at sasabihin sa atin, lalo na kapag naghihirap yung mga anak natin, di ba po? Sa bagay sa inyong mga kabataan, hindi pa ninyo masyadong nararanasan yan. Kasi kumbaga, kayo yung, halimbawa, yung mga magulang nyo, no? Tapos sasabihin nyo, Ma, Pa, bakit nyo ba ako pinabayaan? Di ba? Napakasakit sa amin bilang mga magulang na maririnig namin sa aming mga anak na pinababayaan namin sila. No? Kumbaga, katulad ng ating Diyos amang nasa langit, sa palagay nyo ba hindi siya nasaktan? Hindi siya nahirapan nung makita niya ang kanyang bugtong na anak na nakapako sa krus ng Kalbaryo? Walang kasalanan, pero siya ang nagdusa. Instead na tayong gumawa ng mga kasalanan ang dapat nakapako, pero ang ating Panginoon na walang kasalanan ang nakapako sa krus. Amen po ba? Napakasakit, no? Pero dahil sa pag-ibig nga ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. No? Kung halimbawa kayo mga magulang, isa lang yung anak nyo, pwede nyo bang ibigay para matubos sa kasalanan yung mga masasama? Di ba po hindi? Napakahirap. No? Napakahirap. Pero sa ating Panginoon, ang Diyos Ama, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya kung aalalahanin natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, walang pwedeng hindi natin magawa para sa Kanya. Amen po ba? Pinapahalagahan natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoon sa krus. Pahahalagahan din natin yung mga bagay na nais niya para sa atin. Amen po ba? Amen. Sabi dito, sa John 19 verse 30, sabi niya, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na, it is finished. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. It is finished, no? Kumbaga, napakasimpleng sentence, tatlong word na napakasimple. Pero, sabi nga dito, eternal ang significance na ibinibigay nito sa bawat isa sa atin. Sabi dito, it is finished or the job has been completed. A simple sentence made of only 3 simple words, but the significance of this sentence has eternal consequences for billions of people. When Jesus declared it is finished, He indicated that His work of salvation was finished, that He had paid the full price for our sins. Di ba po? Sabi niyang Panginoon, it is finished. Tapos na. Nagawa ko na. Amen po ba? Binayaran ko na ng buong buo ang inyong mga kasalanan, ang inyong mga kahihiyan, ang lahat ng bagay na ginawa nyo. Binayaran ko ng lahat. No? Kung minsan hindi natin alam di ba? Kung minsan nag-aalinlangan tayo sa sarili natin, lalong-lalo na kapag nakakaranas tayo ng mga mabibigat na problema. Di ba po? Nasaan tayo? Anong ginagawa natin kapag tayo nagkakaroon ng problema?
kabigatan, pagsubok, pain, no? Anong ginagawa natin? Kasi hindi natin napahalagahan kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. Sabi niya, it is finished. Ano man yung mga nararanasan niyo dito sa sanlibutan, pinagtagumpayan ko na sa krus ng Kalbaryo. Ano pa? Ano pa mga anak ko? Ano pa ang dapat niyong hanapin? Ano pa yung dapat kong ibigay sa inyo? Tapos na eh, di ba? Kung tapos na, wala na tayong gagawin. Amen po ba? Ang gagawin na lang natin, bigyan natin ng halaga kung ano yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Amen. Sabi nga dito, no, sa Isaiah 51:17, gumising ka Jerusalem, ikaw ay magbangon, ikaw na uminom sa kopa ng Diyos na napupuot, inubos mo hanggang sa maisaid ang laman niyon. Kaya ngayon, ikaw ay susuray-suray. No, sabi niya, this is what Jesus did on the cross for everyone who believes in Him. Our sins have been paid for, the work of redemption is gloriously finished. Amen. Kumbaga, yung itinubos sa atin, halimbawa nagsanla ka ng something, nagsanla ka ng lupa, nagsanla ka ng bahay, nagsanla ka ng mga mahalagang bagay sa'yo. Siyempre, ang itutubos mo rin, kung hindi sa lapi, mahalagang bagay din, di ba po? Pero, ang itinubos sa atin ng Panginoon, hindi lamang mahalagang bagay, no? Mga bagay na nakikita, hindi yon ang itinubos sa atin ng Panginoon. Ang itinubos niya sa atin, buhay, dugo, na dumaloy sa krus. Amen po ba? Kaya nga, kung lagi nating aalalahanin kung ano yung ginawa niya, bibigyan natin ng importansya yung lahat ng bagay. Amen po ba? Kasi nga ang hirap sa atin, parang kumbaga, inaalala na lang natin yung mga nangyari kapag panahon ng ganito. No? Naalala ko nga, nung sa probinsya namin, yung mga tao doon, kapag Holy Week, sasabihin nila, tara magsabong tayo kasi patay ang Diyos. Ganun yung kumbaga, akala nila patay pa ang Diyos. Kaya nga, ang krus kapag makikita mo, wala na doon ang katawan ni Kristo. Ibig sabihin, nananampalataya tayo't naniniwala na ang Panginoon ay nabuhay na mag-uli. Kasi parang, hindi nila pa napaniniwala. Although, may mga ginagawa sila pag Easter Sunday. Pero, parang, kumbaga, yung paniniwala nila is, pero tayo, bilang mga anak ng Diyos at bilang mananampalataya, pinahahalagahan natin ang krus. At alam natin na ang krus ay simbolo ng ating kalayaan, ng ating kaligtasan. At makikita natin doon yung ginawa ng ating Panginoon, yung hirap, yung sakripisyo na dapat tayo ang magbata. Amen po ba? Amen. Sabi dito, in Hebrews 6:6, kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilantad sa kahihiyan muli ang anak ng Diyos. No? Kumbaga tayo na nakakilala na sa Panginoon, tinanggap na natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Mahirap na muli tayong lumayo. Kaya palagi sa ating ipinaapaalala ng ating mga leaders, ng ating mga pastor, na huwag tayong lalayo sa presensya ng Diyos. Kasi once na tayo ay lumayo sa presensya ng Diyos, napakahirap nang bumalik. No? Sabi nga ganun, kung ang isang tao nilinis na, no? At muli siyang nagbalik sa kasamaan, kung tatlong kalaban lang yung pumasok sa katawan ng taong yon, pag balik niyan, marami na. So, kung gumawa ka ng konting kasalanan, no? Kung gumawa ka ng kasalanan, napatawad ka, nilinis ka na, pag pinasok ka muli, mas doble pa yung magiging kasalanan mo. Amen po ba? Kaya nga napakahirap sa isang tao na alam mo na yung katotohanan, pagkatapos babalik kang muli,
sa dati mong pagkatao. Kaya nga sabing ganon, kung tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, bago na tayong nilalang. Wala na yung dati, wala na. Yung bago, yun na, yung tayo ngayon. Amen po ba? So, kung tayo ay binago na, dapat nagmamanifest na sa atin yung fruit of the Holy Spirit. No? Kumbaga, nung panahon tayo ay chismosa, nung panahon tayo ay palaputo kutsinta, sabi nga ni Pastora. Kung noon tayo ay mga sinungaling, kung noon tayo ay sabi nga mapaggawa ng istorya, 'di ba? Na hindi naman totoo laban sa ating kapwa. So kung ngayon dapat bago na tayo, wala na yung mga bagay na nakaraan natin. Amen po ba? Kasi nga sabi sa Galatians 2:20, 'di ba? Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya ang buhay na ito ay ibinibigay ko sa Panginoon na nagmahal sa akin at nagbigay ng kanyang buhay para sa akin. Amen po ba? Kung talagang si Kristo na ang namumuhay sa buhay mo, kumbaga, mahihirapan kang gumawa ng kasalanan. Amen po ba? Kasi nga, si Kristo na yung nabubuhay sa iyo hindi na ikaw. So kung si Kristo ang nabubuhay sa iyo, mahihirapan kang gumawa ng kasalanan. Amen po ba? Amen. Sabi dito, if we refuse or neglect God's offer of love, mercy from the cross, you have crucified Jesus Christ. So we have all the reason to be part in His death, because His death was planned before the foundation of the world because of sin. So sabi nga ganon, minsan sabihin natin, hindi naman ako, kumbaga, sasabihin mo sa akin, nagkasala ako. Pero alam ko, hindi naman ako nagkasala Wala naman akong tinapakan na tao. Wala naman akong inape. Gumagawa naman ako ng mabuti. No? Yan yung mga reason nung panahon na hindi pa natin nakikilala. Hindi tayo naniniwala na makasalanan tayo, di po ba? Pero sabi nga, mula nung likhain ang sanlibutan, no? At mula nung tayo ay nasa sinapupunan pa lang ng ating mga magulang, kakambal na natin ng kasalanan. Kasi namana natin to sa ating mga ninunong, si Eva at si Adan. Kumbaga nananalaytay na sa dugo natin yung kasalanan. Amen po ba? Sabi nga sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sinabi yan ang salita ng Diyos. Amen po ba? So lahat tayo nagkasala. Walang exemption, walang exempted. Amen po ba? So, sasabihin natin, hindi naman ako, kumbaga, nung panahon na si Jesucristo nabubuhay, wala naman ako dun sa panahon na yun Di ba? Ang gumawa ng, ang nagpapako sa krus na Panginoon, yung mga Romano, yung mga Jews, at kung sino pa yung mga nandoon, yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, di ba po? Wala naman ako dun sasabihin natin. Pero kapatid, tayo rin ay kasama dun. Amen po ba? At doon sa ginawa ng ating Panginoon, lahat tayo na benepisyohan. Kanya lang, magpahanggang ngayon, marami pa rin ang mga taong hindi tinatanggap o hindi naniniwala sa ginawa ng ating Panginoon at hindi nila tinatanggap ang Panginoon sa kanilang buhay bilang tagapagligtas at Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. No? Sabi dito, ito yung appointed season natin na, kumbaga, i-recommit natin yung ating mga sarili para sa buong pusong paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Ito yung mga time na kung saan, sabi nga gano'n, yung mga bagay na akala natin, kumbaga, nanlamig na tayo, wala na tayong pag-asa, kumbaga, nawawalan na tayo ng, yung hindi na tayo na-inspired sa pagsiserve sa Panginoon. No? Ito yung season natin na dapat i-recommit natin yung ating mga buhay para sa buong pusong paglilingkod muli sa Panginoon. Bilang pagre-recognize at pag-aalaala at pagbibigay ng importansya sa ginawa niya sa atin. Amen po ba? Amen.
And then sabi niya dito, Paul says that nothing can measures God's love for we deserve death, wrath, and hell. No? Kumbaga yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi talaga masukat. No? Sabi nga, ang pag-ibig ng Diyos, malawak, malalim, at napakataas. No? Kaya hindi natin siya pwedeng masukat. Kaya nga dahil sa pagmamahal niya, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para tayo ay maligtas. No? Kumbaga deserve natin na tayo ay maparusahan. Deserve natin na mapunta tayo sa impyerno. Deserve natin na mamatay spiritually. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, ayaw niya na ang kanyang nilikha ay mapahamak, kundi muling maibalik sa Kanya. Amen po ba? Yung mga ninakaw sa atin ng kaaway, yung ating identity, yung ating authority, no? Yung dominion natin na ninakaw sa atin ng kaaway, nais ng ating Diyos Ama na muli itong maibalik sa bawat isa sa atin. Kaya nga, nung tinanggap natin ng ating Panginoon, hindi po ba? Nalaman natin yung ating identity at ngayon pinanghahawakan natin yon. Nagagamit natin yung ating dominion. Amen po ba? Dahil yan sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. The God of the universe is so deeply wanted to restore His people back to Himself. He sent His Son to die in place of all of us. Amen po ba? Amen. In Corinthians 15:14, yon yung ating teksto, di ba po? Sabi dito, kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang ating pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa rin sa inyong kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. The resurrection of Jesus Christ is the foundation and substance of Christian faith. It is also the message of freedom, grace, hope, and the sign of victory over sin and death. Amen po ba? So tagumpay. Tagumpay na tayo dahil pinagtagumpayan na ng ating Panginoon lahat sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Sabi ni dito, there are three significance of Christ's death and resurrection. Amen po ba? Sabi dito, number 1, freedom from sin. 'Di ba? Napalaya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Kung naniniwala po ba kayo na kayo ay lumaya na sa inyong mga kasalanan? Amen. So sabi dito, in Romans 6:18, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Dati, tayo ay alipin ng kasamaan o ng kasalanan. Amen po ba? Dalawa ang ating master dati. Ay, ang ating master dalawa, no? Sabi dito sa Romans 6:18, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. So, dalawa ang master natin, either sin or righteousness. Sabi dito, we have been set free from the power of sin and become slave to righteousness. We live in the era of freedom in Christ because forgiveness has been offered to all of us. Sin has no more in the life of those who have received Jesus Christ. We are no more slaves to sin, just as we used to offer ourselves to impurity and to ever-increasing wickedness, dishonesty, unfair dealing with others by disobeying God. So, nung panahon, nung hindi pa natin nakakikilala ang Panginoon, alipin tayo ng kasalanan. Pero nung tinanggap natin ang Panginoon at tayo ngayon, alipin na ng katuwiran. So kung tayo ay alipin na ng katuwiran, dapat namumuhay tayo ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga ganon, kahit sa ating paglilingkod, di ba po? Sa ating paglilingkod, kung alam natin na tayo ay malaya na sa pagkakasala, ibibigay natin ng buong puso ang ating paglilingkod. Napakahirap, no? Napakahirap pa rin na, kumbaga, marami pa rin sa atin ang pagdating sa paglilingkod, wala sa puso nila yung paglilingkod. Amen po ba? Kumbaga, mas gusto pa nilang magstay dun sa kanilang comfort zone, no?
tandaan natin na kapag tayo laging nasa comfort zone natin, hindi tayo lalago. Amen po ba? Dapat palagi nating iisipin na kung ano yung nais ng Panginoon, isa katuparan natin sa ating mga buhay. Amen po ba? Maglingkod tayo ng may kalayaan, maglingkod tayo ng may pag-ibig, maglingkod tayo ng buong-buong puso para sa ating Panginoon. Amen po ba? Yun ang ninanais ng Panginoon, yung obedience sa bawat isa sa atin. Yung commitment sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Sabi dito, we are set free from all unrighteousness because of the blood of Jesus. Amen po ba? Amen. And sabi sa Romans 6:7, alam natin na ang dati nating pagkatao ay napako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. No? Tayo ay napalaya na at tayo ay dahil sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So ang pagkamatay at muling pagkabuhay ay dapat palaging magkasama. Kasi kung namatay nga ang ating Panginoon, hindi siya muling nabuhay, mananatili pa din tayo sa ating kasalanan. Amen po ba? Pero dahil sa kanyang muling pagkabuhay, no, tayo din ay naging victorious dahil napagtagumpayan ng ating Panginoon ang kamatayan. Amen po ba? At lahat ng bagay, mulit-muli, may katuturan ang lahat ng ating mga ginagawa. Amen po ba? Amen. Sabi dito, kung tayo ay alipin ng kasalanan, no, sabi dito, ay makikita yung bunga nito ay kamatayan. Subalit kung kung tayo ay alipin ng katuwiran, mamumunga tayo. At ang bunga nito ay ang bunga ng banal na spirito. Magmamanifest sa buhay ng bawat isa sa atin yung love, peace, joy, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen po ba? Amen po ba? Nakikita po ba yan sa buhay ng bawat isa sa atin? Amen po ba? Amen. So sabi dito, number 2, no, freedom from sin. Number 2, availability of God's immeasurable grace. In Hebrew 4:14-16, sabi dito, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. 15, ang ating pinakapunong ito ay nakakaunawa sa ating kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at mapagpapala at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Grace in Greek is charis. C-H-A-R-I-S. Hindi ko lang po kasi na ilagay dyan. God's unmerited favor. Ibig sabihin, a free and undeserved gift often associated with salvation, forgiveness, empowerment for a life pleasing to God. Kumbaga, no, yung biyaya, grasya, biyaya, amen po ba? Kumbaga, hindi tayo deserving sa mga bagay na to katulad ng salvation, yung ating kaligtasan, yung kapatawaran, no? At yung kalakasan para tayo ay mabuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi natin kaya yon, di ba po? At hindi tayo deserving doon. Pero, dahil nga sa ating Panginoong Hesukristo, no, tayo, sabi nga ganon, yung dinideklarahan nating the blood of Jesus, di ba? Sabi natin na, nilinis tayo sa ating mga kasalanan, no? Wala nang karapatan sa atin, ang kaaway, no? Tayo ay ginawang matuwid sa kanyang banal na harapan, no? At tayo ay malayang nakakalapit sa dakong kabanal-banalang harapan ng Diyos. Amen po ba? Dahil yan sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo sa dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Amen.
So tayo ay malayang nakakalapit sa dakong kabanal-banalang harapan ng Diyos. Sabi nga dito, meron tayong dakilang pari na nakakaalam ng ating kahinaan. Amen po ba? Kaya nga, sabi niya ganun, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Kanya. No? Kasi, yung tulong nakakailanganin natin, kung tayo ay nanghihina, mararanasan natin dahil sa ating Panginoong Hesukristo na nakakaalam ng kung ano man meron, kung ano man yung ating mga nararanasan sa buhay. Amen po ba? Amen. Sabi dito, the availability of God's grace was the result of Christ's death and resurrection. The writer of the Hebrew mentioned about the throne of grace through the high priest who has gone through all things to offer us His sufficient grace. Amen. So, kumbaga, sabi nga, si Pablo, sabi gano'n. Si Pablo, may sinasabi siyang thorn of the flesh. Di ba po? Minsan na rin to sa atin ni Pastor Nobo, di ba? Naalala niyo po ba yon nung magkaroon tayo ng leadership training? Sabi niya, hindi naman binanggit ni Pablo dito kung ano yung sinasabi niyang thorn of the flesh. T-H-O-R-N. Kumbaga tinik, thorn of the flesh. Hindi niya sinabi, baka ito ay sakit o kung ano man yung mga o kung ano mang bagay na nagiging sanhi ng minsan, syempre kapag meron kang nararamdaman sa buhay, parang meron itong epekto sa iyo. So, si Pablo, hiningi niya yon sa Panginoon na tanggalin sa kanya 3 times. Pero anong sabi sa kanya ng Panginoon? Sabi ng Panginoon sa kanya sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, sabi niya, my grace is sufficient for you, and my power is made perfect in your weakness. Kumbaga, sa ating mga kahinaan, mararanasan natin yung kalakasan na ibibigay ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabi nga, when I am weak, then I am strong. Amen po ba? Kumbaga parang weak ka pero strong ka. 'Di ba? Kasi hindi naman dahil sa kalakasan mo yon, kundi ang kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Sa ating mga kahinaan, halimbawa nakaranas tayo ng karamdaman, hindi natin mararanasan. Kung hindi ka nakakaranas ng karamdaman, malalaman mo ba na ang Panginoon nagbibigay ng kagalingan? Di ba hindi? So kailangan, ipahintulot ng Panginoon yung sakit para maranasan mo yung kapangyarihan niya nakikilo sa buhay mo, na magbibigay sa iyo ng kagalingan. Amen po ba? Kung ikaw nangangailangan, di ba? Kung nangangailangan ka, kung hindi ka halimbawa, hindi ka nangangailangan, mayaman ka, lahat ng bagay meron ka, hindi mo mararanasan yung power ng Panginoon sa iyo. Unless, magdarahup ka o magkulang ka. Doon mo lang mararanasan na meron palang Diyos na magpo-provide sa lahat ng pangangailangan mo. Amen. Ng pangangailangan natin. Amen. Doon natin mararanasan yung kanyang kapangyarihan na kikilos sa atin para maranasan natin yung buhay na nais na Panginoon na maranasan natin. Amen po ba? Kaya nga, minsan kasi mahirap sa tao yung parang sabi nga, hindi sa kung anong meron ka, hindi sa talino, hindi sa kung anong meron ka, mayaman ka man, may kotse ka man, may bahay ka, marami kang lupa, ari-arian, matalino ka, pinakamatalino kang tao dito sa sanlibutan. Hindi ka nangangailangan ng kahit ano. Pero, hindi iyon Ang mga bagay na yan, ibinigay yan sa iyo ng Panginoon. May purpose siya. Pero pagdating ng panahon na kanyang kukuhanin yan, dun mo lang marirealize na kailangan mo ang Diyos. Amen po ba? Kasi may mga mayayaman, di ba, na kumbaga hindi sila happy. Kaya nga katulad ni yung tatay ni yung mayaman siya. Artista siya, di ba? Kumbaga, nasa kanya na lahat. Pero, anong ginawa niya sa buhay niya? Nagpakamatay siya. Ibig sabihin, may something na kulang sa kanya. Kaya niya ginawa yon. Sabi nga gano'n ni David, wala akong nakitang anak ng Diyos na naghirap. Kumbaga, sabi ni David, ang Diyos ang aking kasapatan. The Lord is my shepherd and I shall not want. Amen po ba? He is our all and all. He is our all and all. Amen po ba? He is more than enough
for us. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Amen. Sabi dito, therefore, as recipient of God's immeasurable grace, we should live a life of dependency on God. Lagi tayong nakadepende pa rin sa Panginoon. Kahit lahat ng bagay meron tayo, pero ninanais ng Panginoon na patuloy pa rin tayong magdepende sa Kanya. Amen po ba? Sabi dito, if anyone is tormented by trials, difficulties, you can approach this grace in confidence because God's grace is available in abundance. The availability of God's grace is the second significance of Christ's death and resurrection. Number 3, establishment of eternal and true hope. No? In Romans 15:13, sabi niya, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hope is an essential thing in our human existence, and Jesus Christ offers the eternal and true hope because He has already established through His life, death, and resurrection. Sabi nga dito, no? Sa ating season ng waiting, kailangan natin ng hope. Amen po ba? Kasi pag walang hope, hindi ka magpi-persevere. Hindi ka mag-i-endure. So yung hope natin, dapat palaging nandiyan. Nasa puso natin. Kasi, halimbawa, sa panahon natin ngayon, di ba? Alam natin na darating na ang Panginoon. Sabi nga, we are on the last days. Pero, kung hindi natin, wala tayong pag-asa sa hinaharap, hindi tayo makapag-iintay. Amen po ba? Kasi ang pag-asa natin, pag dumating ang ating Panginoon, makasama niya tayo sa kanyang kaharian. Amen po ba? So habang tayo naghihintay, may ginagawa tayo. Hindi tayo passive, no? Dapat habang tayo naghihintay, meron tayong ginagawa. Para nang sa gayon, pagdating ng Panginoon, no? Matagpuan niya tayong tapat pa rin na naglilingkod sa Kanya. Sabi nga, kung sino ang magtsatsaga hanggang huli, ang siyang maliligtas. No? Amen po ba? Kung sino yung mananatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Amen po. Dapat yung pananampalataya natin, yung ating pag-asa, dapat palagi yan nag-iinit sa ating mga puso. Amen po ba? Amen. Sabi dito, faith is so yun. So sabi niya, there are 5 things na dapat nating alalahanin pagdating sa pag-asa. Sabing ganon. Hope is never lost. Kumbaga hindi nawawala ang pag-asa. No? Ang pag-asa is eternal. Sabi nga ganon, habang may pag-asa, may buhay. Amen po ba? Kasi ang pag-asa hindi nawawala. Pero ang buhay nawawala. Pero 'di ba ang mundo sabi niya, habang may buhay, may pag-asa. Pag nawala na yung buhay, di wala ka na ring pag-asa. Pero ang pag-asa hindi nawawala. Kaya nga pag may pag-asa, may buhay. Amen po ba? Kasi ang pinanggagalingan ng pag-asa natin ay ang ating Panginoong Hesukristo na siyang katotohanan, buhay. Siya ang katotohanan at ang buhay. Amen po ba? He is the way, the truth, and the life. So kanya nang galing ang pag-asa. So ibig sabihin, no, ang pag-asa ay mananatili dahil siya mismo din ay ang pag-asa. Amen po ba? Sabi sa Romans 8:24, for in this hope we were saved. But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what we already has? But if we hope for what we do not see, we do not yet have, we wait for it patiently. Amen po ba? Di ba? Kung halimbawa, sabi nga ganon, yung hope natin, hindi natin yun nakikita. Pero yung pag-asa, alam natin na mangyayari. No? Kumbaga, ang pananampalataya at pag-asa dapat magkasama palagi. At yung pananampalataya at yung gawa dapat palagi din magkasama. Halimbawa, kayong mga estudyante, ngayon, di ba, next year, meron sa inyo mga gagraduate. At ngayon, meron din mga gagraduate. Amen. So, sabi, naniniwala ka o umaasa ka na next year, gagraduate ka. No?
So dapat ngayon pa man, ngayong year na to, ginagawa mo na para maabot mo o makamtan mo yung pag-asa mo. Amen po ba? Kumbaga, halimbawa, yon. No? Pero kung wala kang ginagawa ngayon, paano ka gagraduate next year? Kung ngayon hindi ka nag-aaral, hindi mo ginagawa yung mga dapat mong, yung mga requirements mo, di ba? Lalo na next year, kasi mas marami kang gagawin dahil graduating ka na. Kung ngayon pa man, hindi ka kumikilos, hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin, either magkakaroon ka ng back subject, may babagsak ka, kasi hindi mo ginagawa, hindi ka nag-aaral ng mabuti. So yung inaasahan mo na makagraduate next year, hindi matutupad. Pero kung ngayon pa man, no, inaasahan mo next year gagraduate ka, gagawa ka na. Yung pananampalatayanan mo na gagraduate ka next year, yun yung hope mo. At yung pananampalataya mo, kakalalakipan mo ng gawa. Amen po ba? Gagawin mo, mag-aaral kang mabuti, tatapusin mo lahat ng mga requirements, no? Hindi ka magpapalate, lagi kang present. Amen? So, check yun. Yung inaasahan mo next year, mangyayari. Amen po ba? Amen. Kami din, bilang mga magulang, halimbawa yung mga anak namin, gusto namin na makatapos sila sa pag-aaral. Pero kung wala kaming ginagawa, wala kaming sakripisyong gagawin para mapagtapos namin yung aming mga anak, yung bang aming pinapangarap o yung aming mga pag inaasahan na mangyayari, mangyayari? Hindi po. 'Di ba? Kung umaasa ka na ganito, dapat may kalakip na gawa at pananampalataya na ang Panginoon kikilos, magbibigay sa iyo ng kalakasan upang may sakatuparan mo at makita mo sa hinaharap yung iyong inaasahan. Amen po ba? Amen. Sabi nga dito, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Amen po ba? Kumbaga, kumpidente ka na yung inaasahan mo, makakamit mo, at yung mga bagay na hindi mo nakikita, ay makakamtan mo. Sabi nga, sa mundo, to see is to believe. 'Di ba? Pero sa ating mga mananampalataya, sabi nga ni Pastor, believe and you will see. Amen po ba? Paniwalaan mo at makikita mo. Amen po ba? Pag di ka maniwala, syempre, hindi mo yun makikita. Hindi mo naman pinaniniwalaan eh. Hindi ka na ngayon taga-mundo. Ikaw ngayon ay taga-kaharian. So kung anong prinsipyo ng kaharian, yun dapat ang napangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Sabi dito, true hope is a gift. No? Gift yon ng ating Panginoon. Amen po ba? No? Kasi siya mismo yung hope eh, di ba? So gift niya yon sa atin. Na patuloy natin itong papagyamanin sa ating mga buhay. At ito ay, sabi nga, hope endures, nananatili. Kasi syempre yung nangako is pang walang hanggan. Eternal. Amen po ba? Hope is, we can be confident in our hope o pagtitiwalaan natin yung ating mga pag-asa. Amen po ba? Minsan, no, sabi nga, mahirap paniwalaan yung mga bagay na hindi natin nakikita. Pero kailangan nating, ay yung mga hindi natin nakita, pero kailangan nating paniwalaan dahil alam natin na yung mga bagay na yon makakamit natin pagdating ng takdang panahon. Amen po ba? Amen. So sabi dito, in Matthew 28:10, sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. So ito yung panahon na kung saan muling nabuhay ito yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Nung sina Maria at sino pa ba yung ibang babae na kasama ni Maria para napumunta sila sa libingan ng Panginoon at hindi pagpasok nila doon, sinalubong sila ng anghel at sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, no? Kumbaga sabi niya ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat si Jesus ang hinahanap nyo ay muling nabuhay. At ito muli, sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo na huwag kayong matakot. Amen po ba? So, tayo sa panahon natin ngayon, palaging ipinapaalala sa atin ng Panginoon na huwag tayong matatakot.
Amen po ba? So sabi dito, do not be afraid. This must be the most comforting message and a great relief to the disciples and also for you and me. Sabi dito, do not be afraid. This phrase is from our Master, our Lord Jesus Christ. We are reminded that Christ is the foundation of our hope, center of our Christian hope. He Himself is our true hope. Hope that is without Christ is not true hope. True hope is established by Christ in pain, suffering, shame, death, and resurrection. So, pinangako sa atin ng Panginoon na huwag tayong matakot. Sabi nga ganon, ang takot ay pinagtagumpayan na ng ating Panginoon. Sabi nga, di ba? True love erases all fears. Di ba po? Yung tunay na pag-ibig, tinatanggal nito ang takot. So kung mahal natin, ang pagmamahal ng Diyos sa atin, dapat panghawakan natin at mararanasan natin na hindi na yung takot ang mararanasan natin, kundi yung pagmamahal ng ating Panginoon at yung pagbibigay niya sa atin ng kanyang buhay para tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So conclusion na po ako. Let us be reminded that Christ's death and resurrection has brought deliverance from our sins. God's sufficient, immeasurable grace and eternal and true hope. As the world battle with different catastrophe, we, the disciple of Jesus in this present time, should prepare for the worst in confidence and boldness. We should be prepared to face even death, for our Lord and Master Jesus Christ told us and promised us not to be afraid because He overcome death through His resurrection. Amen po ba? So sa panahon ngayon na marami tayong nakikita na nadi-distract tayo, kung minsan nagbibigay ng takot, pag-aalala. Pero ang sabi ng Panginoon, do not be afraid. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Amen po ba? Amen. So sige po, tayong lahat ay manalangin. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name, Lord Jesus. We glorify you, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Father, in the name of Jesus, sa oras na tumuli kaming nagpapasalamat, Panginoon. We thank you, Lord, for your word sa hapong ito, Panginoon. Salamat, Ama, na ipinaalala mo sa amin, Panginoon, yung mga bagay na ginawa mo upang kami, Panginoon, ay muli, Panginoon, kami, Panginoon, ay maligtas. Kami, Ama, ay mahango sa kadiliman, tungo sa kaliwanagan, na kung saan ngayon, Panginoon, ini-enjoy namin yung buhay na ganap at kasiyasiya sa pamamagitan ng iyong muling pagkabuhay. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa immeasurable grace, Panginoon. Sa immeasurable, Panginoon, abundant love, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, kami natutong magmahal, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka naming pinupuri, pinapasalamatan, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang nararapat tumanggap ng lahat ng pasasalamat. Sapagkat, Panginoon, ikaw yung Diyos, Panginoon, na hindi nagbabago. Ikaw yung Diyos na nangako sa amin na you will never leave us nor forsake us. And do not be afraid. Yes, Lord, salamat. Kaya't sa oras na ito, Panginoon, salamat ng marami, Ama. Ikaw lamang, Ama, ang aming pupurihin at sasambahin sa buhay na ito. Bibigyang pahalaga, Panginoon, yung mga bagay na ginawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya kami, Panginoon, ay narito at patuloy, Ama, ang nagpapasalamat sa iyo. Salamat ng marami, Ama. Ikaw lamang ang mapapurihan at maluwalhati sa aming mga buhay. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen.